Mga bagay na maaari mong gawin sa isang lalaki upang mabaliw siya sa iyo at palagi kanyang hanap-hanapin. Di ba mga kamamay, yan yung mga bagay at mga gusto nyong ginagawa ng isang lalaki sa inyo. Yung tipong kayo naman ang hinahabol, yung tipong kayo naman ang hinahanap-hanap. Di ba yan ang gusto ninyo? Pero ang nangyayari nga mga kamamay, hindi po ito ginagawa sa inyo ng isang lalaki. Siguro, sabihin natin, sa umpisa lang to ng relasyon. Sabihin natin na sa una lang sila magagaling. Pero sabihin na natin, ganun talaga eh. Ganun talaga yung katotohanan. Kapag tumagal na kayo sa relasyon, umabot na kayo ng taon, 5 taon, o sabihin na natin isang dekada, nawawala na po yung pagkabaliw at yung paghahanap ng isang lalaki sa inyo. Minsan nga, tinatanong at kino-question mo pa, mahal pa ba ako nito? May nararamdaman pa ba to sa akin? Parang nagsasama na lang kami dahil kasal kami, dahil matagal na kami. Pero sa isang banda mga kamamay, sasabihin ko po sa inyo ang mga bagay na maaari niyo pong gawin o i-apply sa isang lalaki sa inyong relasyon upang muli siyang mabaliw sa iyo at muli kanyang hanap-hanapin. Yes mga kamamay, ito po ang inyong mga narinig at bago po natin ito simulan, umpisahan, isa lang palagi ang aking hinihiling at laging sinasabi, if ever na nagugustuhan niyo po yung mga love advice, nakaka-relate po kayo, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment sa ibaba ng video na to para sa ganun, ma-shoutout ko rin po kayo at ma-recognize dito sa ating munting channel. Kung nagawa niyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin to at huwag na natin to masyadong patagalin pa. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang muli siyang mabaliw sa iyo at muli ka rin niyang hanap-hanapin? So number 1, huwag kang masyadong makulit at maging desperada pagdating sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kung ang goal ninyo ay mabaliw sa inyo ang isang lalaki at palagi kayong hanap-hanapin, yung tipong panay ang chat, panay ang tawag nila sa inyo, nandoon yung excitement ng lalaki sa mga oras na gusto niya kayong makausap, gusto kayong tawagan. So mafe-feel mo talaga na talagang parang energetic yung lalaki, talagang na-miss ka niya. So dapat gawin niyo po na wag munang maging makulit sa kanya, wag kayong maging desperada. Yung tipong alam niyo yung na-over exaggerate kayo sa mga updates, okay, sa mga chats, lagi kayong active, lagi kayong umaga pa lang, ang dami nyo ng message sa kanya. So mga kamamay, tigil-tigilan nyo muna yung pangungulit na ganyan. Yung pagiging masyadong desperada sa lalaki. Yung tipong halos oras-oras tumatawag kayo. Hindi po gusto ng isang lalaki yung ganon. Ang gusto po ng isang lalaki, yung hindi kayo nagkukulang ng updates. Pero wag naman pong sosobra. Kasi yung iba sumosobra eh. Kapag na-in-love, sumosobra. Kaya yung mga lalaki, sila yung nagbabawas ng oras sa inyo. Kaya yung mga lalaki, mapapansin po ninyo, sa umpisa, sweet ang mga yan. Sa umpisa, ang daming message ng mga yan. Tapos biglang magbabago. Dahil ginagampanan nyo po masyado ang trabaho ng lalaki pagdating nila sa inyo. Kaya sila yung nagbabago. Alright? So next, hayaan mo muna siyang mapag-isa. Ang ibig kong sabihin dito mga kamamay, hayaan nyo po muna sila. Alright? Kung ang isang lalaki ay medyo nanabang, ang isang lalaki ay sabihin na natin nagbawas ng oras. Yung tipong nararamdaman mo na tipong parang nawawala na siya ng oras, hindi ka na nagiging priority, nahuhuli ka na. Kapag kaganyan, hayaan mo muna siya. Okay? Hayaan mo muna siyang mapag-isa. Baka mamaya nasasakal siya sa iyo dahil nga ang kulit-kulit mo, dahil nga masyado kang needy, dahil nga masyado kang maraming mag-chat, lagi kang tawag ng tawag, update ka palagi ng update. So, kapag gano'n, maaari pong manawa din yung lalaki. Ibig sabihin, nasanay na yung lalaki na palagi kang ganyan, palagi kang makulit, palagi kang maraming oras, kaya hindi ka na pinapansin. So, anong dapat mong gawin? Hayaan mo muna siya. Kamamay, paano ko hanap-hanapin ng lalaki kung hahayaan ko siya? Kung hahayaan mo siya, kamamay, maaari kanyang mamiss. Maaari kanyang hanap-hanapin. Maaari niyang questionin bakit bigla kang nagbago. Ngayon, halimbawang nagbawas ka nga ng oras pagdating sa kanya, mararamdaman din niya yan mga kamamay. Mafe-feel niya na parang umiiwas ka sa kanya, pero huwag kang magbabawas ng, ibig sabihin huwag kang magbabawas ng araw na hindi ka nagpaparamdam.
Ang akin lang, huwag ka lang sosobra. Hindi pong nagpaparamdam ka pa rin. Sa umaga, good morning, hi babe, kamusta? Ingat ka maghapon, nandito lang ako. Okay? So, pagkatapos noon, po pwedeng sa hapon na, sa gabi na ulit kayo magparamdam. Okay? Kung dati, umaga, tanghali, hapon, ngayon pwedeng umaga at gabi na lang. Okay? Bago pumasok ng trabaho at pagkalabas galing trabaho. Sa ganyang paraan mga kamamay, mamimiss ka niyan, hahanap-hanapin ka niyan, at mafe-feel mo at mararamdaman nyo, makikita po ninyo na siya naman yung unti-unting magbibigay ng oras sa inyo. Yung sabik, yung excitement ng lalaki sa bawat reply niya nandun. Ang haba na ng reply. Bakit? Dahil marami siyang kwento. Dahil marami siyang chika. Marami siyang marites sa iyo. Kumpara doon sa dating ginagawa mo na oras-oras ka nagpaparamdam. Halos hindi maipon yung kwento niya. Walang excitement. Konting oras lang pag-uusap ninyo tapos na kaagad. Kasi hindi nyo hinahayaan ng isang lalaki na mamiss kayo. So, ang dapat nyo gawin mga kamamay, hayaan nyo muna siya. Kung nafe-feel po ninyo na parang wala ng oras sa inyo, hindi na kayo napapriority, yung tipong yung mga usapan ninyo, parang ikaw na lang palagi yung nangungulit, hayaan mo muna siya. So, next. Ayusin at baguhin mo lahat ng nakikita at nagagawa mong pagkakamali. Yes, mga kamamay, kung gusto po ninyo na manumbalik ang dating pagmamahal, okay, yung kabaliwan ng isang lalaki sa inyo, tingnan nyo po yung mga nagawa nyong pagkakamali, ayusin nyo po yung mga toxic nyong ugali. Kasi mga kamamay, kaya pong minsan ng isang lalaki ay talagang nagbabago ng pakikitungo sa inyo. Kasi kahit anong sabihin nilang baguhin mo ito, alisin mo ito, ayoko ng ganitong ugali mo, hindi ka nakikinig. Ganun at ganun ka pa rin. Nag-asawa pa kayo kung ayaw nyong magbago para sa maayos. Sinasabi naman yan ng isang lalaki sa inyo dahil hindi magandang tingnan at hindi nagiging maganda ang flow ng inyong relasyon kapag may mga toxic ang ugaling ginagawa. So kung ako sa inyo mga kamamay, kung mahal ninyo ang inyong relasyon, kung gusto po ninyo na muling manumbalik ang dating pag-ibig, pagtingin, pagkahumaling at pagkabaliw ng isang lalaki sa inyo, bakit hindi nyo po umpisahan sa sarili ninyo? Tanungin nyo rin po ang inyong sarili. Hindi yung palagi kayong naninisi. Kasi ikaw ganito, pangit ang ugali mo, ikaw dapat yung magbago. Mga kamamay, bago po kayo tumingin sa kanya, tingnan nyo din ang inyong sarili. Baka mamaya, masyado na pala kayong nagiging matigas. Masyado na po pala kayong nagiging, parang masasabi, nagiging brutal sa kanya. Okay, masyado nyo siyang sinasakal. Yung kanyang mga ginagawang hobbies noon, hindi nyo palaging pinapayagan. Bakit ba hindi nyo payagan? Okay, kung gusto nyo maglaro ng basketball, hayaan nyo po. Kung paminsan-minsan lang naman at nagpapaalam, hayaan nyo po. Mga kamamay, hindi kayo pumasok sa isang relasyon, hindi kayo nag-asawa para sakalin ang bawat isa. Yung tipong pipigilan mo siya sa mga bagay na, alam mo yun, na gusto niyang gawin. Kaya po nagkakaroon ng pagkakalabuan sa isang relasyon dahil ganyan. Masyado kayong nagiging mahigpit. Masyado kayong nagiging, alam mo yun, nagkakaroon kayo ng kuko, ng agila pagdating sa kanya. Kaya kung ako sa inyo, kung gusto niyo magkaroon ng pagbibigayan, pagsusunuran, baguhin niyo po. Yung mga mali niyong nagawa, mali niyong pag-uugali, itama niyo po. Hindi pa huli ang lahat. At sigurado ako, pag naging mabuti, maayos ang pakikitungo mo sa kanya, magbabago ang lahat. Mafe-feel niya na tipong parang nagbago ka talaga. Mafe-feel niya na parang ibang-iba ka na kaysa sa dati. At sa ganyang paraan mga kamamay, magsisimula ng ngumiti ang isang lalaki dahil sa nagagawa na niya yung mga gusto niyang gawin. At syempre ikaw, ganun din, pag nagpaalam ka, hindi naman sa lahat ng pagkakataon mga kamamay na siya lang palaging hihingi ng pabor. Darating at darating ang panahon na lalapit ka rin sa kanya para magpaalam. O baka naman sabihin mo, kamamay, hindi ko na kailangan pang lumapit sa kanya, gagawin ko kung anong gusto ko. Mga kamamay, mahal niyo pa ba yan talaga? Kasi kung mahal niyo, magpapaalam kayo. Sasabihin niyo kung ano yung mga bagay na gagawin po ninyo dahil asawa niyo yan. Kaya please mga kamamay, makitungo kayo ng maayos, baguhin ninyo yung mga mali ninyong nagawa, yung mga pagkakamali ninyo, para sa ganon, ganyan din ang gawin sa inyo ng isang lalaki. Magbago rin sila sa kung anumang toxic na ugali nila para sa inyo. So next, simulan mo na ang pagiging busy sa araw-araw. Yes mga kamamay, ang ibig ko sabihin pagiging busy, dapat meron kang pinagkakaabalahan. Pero yung oras mo sa kanya, wag mong babawasan. Okay? What I mean is yung sapat lang. Yung sapat na mag-message ka ngayon, mag-message ka mamayang gabi, yung tipong wag namang sosobra. Maging busy ka pa rin para ang isang lalaki
ay kabaliwan ka, hanapin ka. Yung tipong may pinagkakaabalahan kang ganito, may negosyo ka, may trabaho ka, nag-aayos ka, hindi ka palaging message ng message, tawag ng tawag, kulit ng kulit. Mas maganda pa rin yung may mga bagay na pinagkakabisihan ka. Sa mga bagay na busy ka, sa mga bagay na pinagkakabisihan mo, doon ka mamimiss ng isang lalaki. Doon ka hahanapin ng isang lalaki at hindi mo napapansin. Okay? Nandoon na yung sabik muli sa iyo ng isang lalaki. Pero huwag kang magkukulang ha. Huwag kang magkukulang na magparamdam. Pero huwag ka rin sobra kasi hindi rin maganda. Yung tipong nandiyan ka pa rin, nagme-message ka sa umaga, oh babe, magandang umaga sa iyo, bago ko umalis ng bahay kanina, nagluto ako ng longganisa, nandyan lang, nakatakip lang sa lamesa, kumain ka na. Tapos mamayang tanghali, ganun din. Ikaw na lang yung bahala. Kasi baka mamaya hindi ako makareply kasi nasa locker ang cellphone ko. Okay, baka mamayang gabi na lang ulit ako magparamdam. Ganun, okay na po yun. Hindi ka nang ulit, pero sa isang message, sinabi mo lahat. Ganun lang kasimple mga kamamay. Alright? So last, maging masaya ka ulit sa ibang bagay at sa ibang mga tao. Ito mga kamamay yung ibang nawawala sa ibang kababaihan, sa isang relasyon. Once na sila ay nagpakasal, once na sila ay pumasok sa isang relasyon, nawawala na po yung pakikiminggil nila. Okay? At yung mga hobbies nila. Nakakalimutan na po nila yon. So, ang gagawin mo ngayon upang muli ka kabaliwan ng isang lalaki at muli siyang mahumaling hanap-hanapin ka, ibalik mo muli yung dating ginagawa mo, yung hobbies mo. Kung naglalaro ka dati ng volleyball, doon ka niya nakilala, ibalik mo ulit yun. Paminsan-minsan, maglaro ka ulit. So, pag naglaro ka ng basketball, mababata ulit ang katawan mo, sisiksi ka ulit. Okay? Makimingle ka ulit sa mga kaibigan mo, yung dating lumalabas kayo, sumisimba-simba kayo. So, gawin niyo po ulit. Ipakita niyo na mayroon kayong buhay pa rin sa labas ng inyong relasyon. Kasi minsan ng isang lalaki, kaya po sila inananawa. Okay? Hindi po sila nababaliw. Or what I mean is, nauumay po sila. Yung parang nagiging smooth at neutral na lang ang inyong relasyon. Wala nang sabik, wala nang kilig. Tipong hindi na siya nababaliw, hindi ka na hinahanap-hanap. Dahil nakikita niya na palagi lang kayong nakafocus sa kanya. Pero kung nakikita ng isang lalaki na meron kayong ibang pinagkukunan ng happiness, ibang source ng saya, doon siya magsiselos. Doon niya makikita na dapat siya yung nandoon sa katayuan ng mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay, para pasayahin siya. May mga ganyang factor mga kamamay na nararamdaman ng isang lalaki kung kaya't paikutin nyo rin ang inyong mundo, ang inyong kasiyahan sa ibang tao, sa ibang bagay, sa mga hobbies na ginagawa nyo noon. Sa ganyang paraan, muli siyang mababaliw, muli kang hahanap-hanapin ng isang lalaki sa inyong relasyon. So mga kamamay, sana makatulong ang mga love advice na ito upang sa ganon ay muli po kayong kabaliwan, hanap-hanapin ng isang lalaki sa inyong relasyon. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, i-comment nyo lang po sa ibaba. Magiging high value babae muli ako. So i-comment nyo lang yan mga kamamay at promise, gagawa pa ako ng mas matitinding love advice para sa inyo. Mahal ko po kayo, mahal kita, huwag mong kalilimutan yan. Nandito ako if ever na wala ng tao, wala ng lalaking nakikinig sa iyo, nandito ako para sa iyo. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.